Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig sa channel na ito. Nahilig akong makinig ng mga kwentong aswang dahil sa gusto ko na rin malaman kung aswang ba talaga ang mga nakikita ko o guni-guni lamang gaya ng sinabi ng asawa ko. Ngunit sa sunod na pangyayari sa buhay ko ay nakakita na ako ng isa. Originated from Cavite talaga ang asawa ko at kasalukuyan akong buntis sa una naming anak noong mga panahon na iyon. Around 2013, noong nagkaroon ng malaking festahan sa bayan nila. Before fiesta kami pumunta dahil magiging traffic talaga kapag sumabay kami. Kaya noong dumating kami ay agad naman kaming winelcome ng mga kamag-anak. Tuwang-tuwa pa nga ako at may mga supling na panay ang mano sa akin at yakap. Kaso nagkagulo na agad noong sumapit ang gabi. Umiiyak at namimilipit kasing umuwi ang pamangkin ng asawa ko na nasa 4 na taong gulang na. Si Bona ang tawag nila dito dahil laking bonakit daw ang gatas. Panay silang mura at nagawa pa ngang kumuha ng itak ni Tiyo kahit na pinipigilan na ito ni Tiya. Matandang iyon, walang kinatandaan. Panay silang sigawan. Kahit bilog na ang tiyan ko at madilim na sa labas ay sumama ako sa kanila kaysa maiwan akong mag-isa doon sa baru-baruan nila. Lalo na't hindi maganda ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon. Nakarating kami sa lumang bahay na may malaking bakuran pero halos matakpan na ng mga halaman. Tinanong ko pa ang asawa ko kung may nakatira ba doon. Ang sabi niya sa akin ay nandoon daw nakatira ang lola nila na agad ko din namang pinagtaka. Kasi kung iisipin walang kailaw-ilaw. Puro talahiban at halatang hindi naaalagaan ang bahay. Tapos may nakatira at nag-iisang matanda pa. Lumabas ka na dyan! Pati apo ko sa tuhod tinatalo mong matanda ka! Sigaw ni Tiyo doon habang iwinawasiwas ang hawak na itak. Galit na galit at nanlilisik pa ang mga mata nito. Lalo pang nanayo ang balahibo ko nung lumabas ang matandang mukhang katawan lang ang tumanda pero hindi ang mukha. Wala ding tungkod at malinaw pa ang mata na diretsyong naglakad sa madilim na daan. Ang sabi kasi sa amin ni Bona ay binigyan siya ng candy ng lola nito pagkatapos ay maya-maya ay sumakit na ang tiyan tsaka nagsusuka. Hindi ko alam kung anong meron. Mabilis na itinago ako ng asawa ko sa likuran niya nung ngumiti sa akin ang matanda at tumingin sa tiyan ko. Nalaman ko pa na kilalang aswang sa Cavite ang lola nila na kahit sila ay naniniwala. Hindi kasi ito nauubusan ng pagkaing karne sa bahay. Kaminsan, aalukin sila ay agad din nilang tinatapon o kaya naman daw ay pipisilan nila ng kalamansi at malalasahan ang pait at maaamoy ang masangsang nitong amoy. Hindi ko din alam sa asawa ko. Naikwento din sa akin ng asawa ko noong sa kasalang bayan daw noong kapanahunan ni na lola ay nagluko daw ang lolo at bigla na lang daw nawala sa isang iglap. Ang sabi daw ay si lolo ang ginawang pulutan sa inuman sa handaan. Nakatawan ni lolo iyon dahil lahat ng taong dumalo ay nagsakitan ang tiyan. Hindi na inimbestigahan ang nangyari kay lolo dahil sa hindi naman lahat naniniwala sa sabi-sabi. Karamihan, ang sabi ay naglayas. Pero para sa pamilya ng asawa ko, naniniwala silang si lola ang may kasalanan. Kamuntik na kaming maghiwalay ng asawa ko noong mga panahong iyon. Noong nandoon kasi kami sa Cavite ay hindi ko inaasahang mawawalan ako ng anak.
Pagkatapos lamang ng pista ay nagpahinga na kami noong mga panahon na iyon. Nakahiga ako sa kama at binalutan pa ng itim na kumot ang aking katawan para na rin sa kaligtasan. Kahit na init at gusto kong maligo ay hindi nila ako pinayagan. Panay na rin silang kalampag sa bubong at sabot ng asin dahil inaaswang daw ako. Pero masyadong tuso ang aswang. Kahit na nagsisinigaw na sila ay hindi ito umaalis. Halos lahat na yata ng insekto ay pinaghinalaan nilang aswang dahil noong gabing iyon. Ang gabing hindi ko malilimutan. Natahimik ang bahay. Walang ni kahit ano. Sinamahan pa ako ng asawa kong magbanyo at sa aking paglingon sa likuran ay may dalawang pulang mata akong nakita. Pulang nanlilisik at mahabang dila. Mabilis akong tumakbo palabas. Kaya naman gulat akong ang matandang kailan lang na lola ng asawa ko ang nakangiting naglakad papalapit sa amin. Sumigaw pa ako ng sumigaw, kaya lahat sila ay nabahala. Alam kong wala na. Alam kong nakuha niya na ang anak ko. Ramdam kong wala na sa tiyan ko. Nakakatakot. Sa tanda niya ay nagawa niyang tumalon ng ganon kataas. Kahit sinabuyan at pinagmumura ito ng asawa ko ay wala silang nagawa noong makalayo ito. Bigo rin nilang maabutan ang matanda sa dati nitong bahay. Iyak ako ng iyak at sinugod agad ako sa pinakamalapit na ospital. Dinudugo na ako at nandidilim na ang paningin ko noong mga oras na iyon. Kaya lang ang asawa ko namatay. Sinabi sa akin ni Tio na mag-isang sinugod ng asawa ko ang matanda. Noong pumasok daw ito sa bahay ng matanda ay hindi na nakalabas. Kaya sila na rin ang sumubok at nakitang wakwak ang katawan at wala ng mata ang asawa ko. Sa ngayon, kahit 5 taon na ang nakalipas ay nasa healing process pa rin po ako. Hindi na rin ako nag-asawa. Hindi rin nagkaanak. Nag-ampon na lang po ako sa mga orphanage at pinalaki ko at tinuring na tunay na anak. Kinagagalak ko pong maibahagi ang kwento ko dito. Kahit papaano ay nabawasan ang galit sa puso ko. Naniniwala po kasi akong kung nasan man ang asawa at anak ko ay alam kong masaya na sila. Hindi ko na rin po pala kinakausap ang kamag-anak ng asawa ko. Wala na rin akong balita sa matandang aswang na walang pusong kinuha ang mag-ama ko. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako bilang public school teacher at masayang nagtuturo sa mga bata. Hanggang dito na lang po.